it's very important na alam din natin kung paano ba natin i-handle yung objection ng mga clients natin. Okay? So, start na po tayo mga mens, no? Ayan, sabi nga dito mga mentors, no, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means that the other person failed to notice what you have to offer. So mga mentors, rejection is part ng business natin, okay? Pero it doesn't mean na kapag na-reject po tayo dito sa business natin, hindi na tayo magaling. Okay? Ang ibig sabihin lang yun mga mentors, hindi lang niya nakita, okay, kung ano yung magandang opportunity na ino-offer natin sa kanya. Okay? So, ganun sa mga mensa, wag tayong masyadong ma-feel bad kapag nare-reject tayo kasi it's normal naman. Okay? And, ito, simulan na natin. So, there are many rejection mga mentors. Pero focus tayo dito sa plastic. Okay? Plastic mga mens, hindi ito yung, yung kaibigan mo, Chara. Joke lang. Hindi ito yung plastic na lagayan. So, it's an acronym. Okay, kung ito usually kasi mga mentors, no, usually na naririnig natin to sa mga kliyente natin. So, it's very important na natin ma-handle yung mga ganong situation pag may mga objection si client, 'di ba, about our business. So, ako mga mentors, mga personally, 'di ba, inaral ko din talaga to kung paano kasi syempre, 'di ba, minsan matutulala ka na lang minsan kapag oo nga, mapapaisip ka rin ano yung isasagot ko sa kanya, paano mo sa kanya mai-offer yung business. Kasi may mga something na objection pa siya. Okay, so ito mga men, so simulan natin sa requirements in handling objection. So sabi nga dito, no, kapag nag-handle tayo ng objection mga mentor, prior research, best way to handle objection is to provide their client with more information. So mga mentors, para handle tayo ng objection natin. Ang goal lang naman kasi nung na pinapresenta natin is mabigay natin yung more information about a business. Hindi naman kasi talaga totally negative agad sila. Gusto lang nilang malaman. Okay, yung more information of what we offer. So kapag nag-handle tayo ng objection mga mentor, empathy. Dapat meron tayong empathy. When we say empathy, you put yourself in the client's shoes. Okay, kumbaga, ang gagawin mo, what if ako yung nasa situation niya? Okay? So, para ma-feel mo kung ano ba yung feeling din. Okay? Imbawa, let's say ako, what if ako ngayong nasa position, paano yung mararamdaman ko? Ano yung gusto ko rin marinig? Okay? So, next is cool head. Okay? Bawal maging mainit yung ulo mo. Okay? Ayan. So, leave the interaction in a positive note. Kailangan mga mens, no, whatever the objection is, relax ka lang, di ba? Ibigay mo lang kung ano yung gustong information ng client, no? Huwag tayong magagalit, ano man yung sabihin niya, di ba? Maging cool head lang tayo. Okay? And next natin mga mens, eto na. So, yung number one dyan sa plastic is yung wala akong pera. Okay, mostly siguro mga mentors na naririnig nyo na to sa mga kliyente, ito talaga lagi, no? Kapag na-offer mo na yung business after presentation, di ba, sinasabi niya, maganda yung negosyo, di ba, pero wala akong pera. So, number one, learn how to classify. Okay, ask first before you proceed. Okay, mga mentors, no? It's very important na alam mo kung yung classification ng kausap mo, student ba yan, employee ba yan, negosyante ba yan, tambay ba yan, mami ba yan, no? Bago ka mag-proceed. Okay, so meron tayo mga mentors na you need to put two step forward, one step backward. Okay, so feel, felt, found. Dapat ma-apply natin yan. Okay, so kailangan mga mens, no, kapag pag sinabi na wala akong pera, dapat hindi ka naman yung sobrang tagos na, wala ka naman talagang pera. Kapag sabi ko nga, two step forward, one step backward. Okay, magkaroon ka ng empathy. Okay, so pwede mong sabihin, alam mo ba sis, halimbawa yung 44, yung gold na gustuhan niya, yung 44,800, kung titingnan mo as problema talaga siya. Pero kung iisipin mong mabuti, solusyon yan sa matagal na nating problema sa pera. Okay? So, ganun, mga mens, no, again, no, you put empathy, hindi yung patusok yung sabi mo. And then even to, ang pera, matagal ng problema since 2005 until now. So parang ganito men, pwede niyong sabihin na naiintindihan naman kita sis, 'di ba? Kasi ganyan din naman ako, 'di ba? Pero 'di ba, yung matagal na kasi nating problema yung pera ever since pa, 'di ba? Yung last year, ano bang problema natin sis, 'di ba? Pera. Next year,
pera ulit. Sa mga susunod na taon, pera ulit. So kung hindi natin siya nang gagawa ng paraan, 'di ba? Magiging problema natin forever yung pera. Okay? And tell your story pa kung paano ka nakagawa ng paraan. So we all have different kind of story kung paano tayo nakapag-join sa Ayang World Guide. Baka kasi yung prospect, hindi niya lang alam yung idea kung paano siya makakapag-join. For example, ikaw, you can use this W Bush. Ano ba tong W Bush? Withdraw, benta, utang, sanla, or hingi. Okay? So, ako personally, nung nag-join ako sa I Am Worldwide, di ba, yung last money, yung pinang-join ko dito. Okay, kumbaga, as in yun talaga yung ni-risk ko. Okay, yung iba naman, nagsanla ng quintas, di ba, para lang makapag-join. Yung iba naman, nag-loan, di ba, sa SSS, Pag-ibig, yun yung mga naririnig ko. Yung iba naman, mga teacher, nag-loan sila sa sa doon sa ano nila, doon sa pinaglulunan sa mga teacher, mas ganun yung mga na-encounter ko. And then yung iba naman nanghingi sa parents, di ba? So yung iba nagbenta ng mga gamit na hindi ginagamit. Okay, yung iba naman nangutang, di ba? So kumbaga there are different kind of story. Okay, na pwede mong i-share sa kanya na para magkaroon siya ng idea, makapag-start siya sa business. Lalo na kung nagustuhan naman niya at ang problem niya lang talaga is yung pera. Alright? And next natin is ito. Okay, kapag pwede mong sabihin na, alam mo sis, naiintindihan naman kita, pero naniniwala kasi ako na kapag gusto, may paraan, if ayaw, maraming dahilan. So, saan mo ba gusto? Saan ka ba dyan? Sa maparaan o madahilan? Okay, sabi nga dito, naniniwala ako na yung maparaan ang yumayaman. Pero mga mens, again, with empathy, pagsasabihin mo yan, okay? Kasi baka mamaya, mag-away kayo nung kausap mo eh. Okay, and next natin, ayan. Okay, so maliit ang ilalabas kumpara sa babalik. Okay, so kailangan mapakil mo sa kanya na sobrang liit ng kapital natin compare dun sa babalik sa kanya dito sa business natin. Okay, maparealize natin yan sa kanya. And then, parang ganito, pwede kang magbigay ng senaryo. Okay, for example lang. Ito, for example, merong Mustang. Ito sis, bigyan lang kita ng senaryo. What if my Mustang or iPhone 17 Pro, ayan. So, meron ako dito na iPhone 17 Pro, kung magkano ba to? Diba, sasabihin niya sa yung presyo. If ibibigay ko sa iyo sis ng 16,800 bukas, okay, ng 1 p.m., okay, magagawan mo kaya ng paraan? Diba? Sa tingin niyo mga mentors, kapag ikaw, inoferan ka ng iPhone 17 Pro for only 16,800 bukas, okay, ng 1 p.m., comment ka dyan kung magagawan mo yung paraan yung 16,800. Comment ka ng 1, okay? Kung kaya mong gawa ng paraan yung 16,800 para sa kapalit na iPhone 17 Pro. Diba? So, I know for sure magagawan mo ng paraan. Bakit? Alam mo kung ano yung real value ng iPhone. Hindi lang siya 16,800. So, ganun din sa business natin mga mentors. Okay? Ang kapalit, no, kapag sila nag-join sa I Am Worldwide, hindi lang 16,800, it's million. $1 million yung pwedeng bumalik sa kanila. Okay? And sabi nga dito, investment versus luho gadget, ayan, dumaan na sa palad. So, yung ngayong worldwide, di ba, magkumbaga, it's an investment, no? It's a business. Hindi naman siya luho. Na sa luho kasi, yung mga gadget, di ba, kaya nga natin gawa ng paraan eh, di ba, yung mga gadget na hindi naman nagbabalik sa atin ng, ng pera. Kumbaga, gastos lang. Pero dito sa business natin, hindi siya luho. Kumbaga, business to na later on, di ba, pwedeng mag-generate sa atin ng income. Okay, so ganun mga mensa. Again, when you handle objection mga mentors, always apply the feel, felt, found. Okay, no? You put yourself first, di ba, bago mo sabihin sa kanya. Okay, and next natin mga mens, okay, is eto na. Sabi nga dito, if you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you find an excuse. So, totoo naman to mga mentors, no? Talagang, pag may gusto tayo, gagawa naman talaga tayo ng paraan. Pero pag hindi natin gusto yung isang bagay na yun, we really find really an excuse. Kumbaga, excuses na lang talaga siya. Alright. And next natin, ayan, ito number 2, di ko linya yan. So mostly ito rin, naririnig din natin, nababatin din to sa atin pag may mga kausap tayo mga mens na no? May kausap tayo na mga client natin, 'di ba? So pwede mong sabihin na sinasabi niya, ay maganda kasi kaso di ko kasi linya yan. So
pwede mong sabihin, alam mo sis, naintindihan kasi ako din naman, sakto kung ano yung profession mo, hindi ko rin to linya. Kasi ako, bawa, ikaw, nurse ka, ikaw, kung ano man yung natapos mo, 'di ba? So ako, bawang ako, hindi ko rin tuloy niya kasi factory worker lang din naman ako, wala naman akong idea sa mga ganito, 'di ba? So pwede mong sabihin na naiintindihan kita, pero sis, ano ba ang linya? 'Di ba? 'Di ba yan yung pinag-aralan? Pero bakit maraming call center? 'Di ba? Pero meron bang course na call centering? 'Di ba? Wala. 'Di ba? So mga ganon. And ito pa, pwede mong sabihin, eto sis, no, bigyan kita ng senaryo. Okay? So, halimbawa, sis, ang linya mo, dun sa profession mo, ang sinasahod mo is 20,000 per month. Okay? Yan yung sahod mo. Tapos, may mag-offer sa'yo, magbebenta ng tuyo, pero 200,000 per month. Tatanungin kita, alin yung pipiliin mo? Yung sa inline ng pinagkatapos mo or dun sa magbebenta ka ng tuyo? Okay? Ako mismo mentors, tanungin mo ako, syempre doon ako sa magbebenta ng tuyo. 200,000 per month na naman. Kahit hindi ko pinag-aralan yun. Di ba? So, kung mapapansin natin mga mentors, yung mga tao, tinitingnan nila kung saan may pera. Okay? Di ba? So, ganun siya mga mens, na hindi na nila titingnan kung ano yung linya mo, di ba? Kung ano yung natapos mo, kung saan mas malaki yung kitaan, doon sila. Ganun lang naman yung mga Oh, okay. So, sabi nga dito na ba, doktor na, nag-nurse pa para makapag-abroad. Totoo yan, mga mens, no? As you can see, maraming mga doktor dito sa Pilipinas, nag-abroad, pero pagdating doon, hindi sila doktor, nurse lang sila. Kasi doon nila nakita na, kasi kung dito sa Pinas, ang liit ng sahod, pero pag doon, malaki yung sahod. Okay? Pero hindi rin nila, hindi yun yung line of, hindi yun yung linya nila. Pero nilinya lang din nila. Okay? Kasi nga, nandun yung pera. Okay, so, di ba, pag nag-abroad, mag-start sila from the bottom. Okay? And ito pa, lahat ng bagay na pag-aaralan. So, pwede mong sabihin, naintindihan kita sis, pero naniniwala kasi ako sis, no, na lahat ng bagay na pag-aaralan. Okay? And next natin, ayan, so pwedeng ganito, di ba? Yung iba nga sis, no? At again, pag sabihin mo ito mga mens, no? Hindi yung patusok, o yan, so parang pa-joke din, di ba? Yung iba nga ay manager, di ba? Pwede mong sabihin, manager ako, pero feeling ko lang, di ba? Feeling ko lang. Ang totoo, kulang, di ba? Ayan, and maraming kapos, pero hanggang ngayon kapos. So, totoo naman yan, di ba? Marami din naman talaga ngayon, sa panahon ngayon na tapos talaga sila. Pero kasi yung demand ng work, di ba? Kulang na kulang na. Kaya kumbaga mga mentors, no, eto, pag sasabihin mo yan sa kanya, again, you put yourself into the situation na andun siya. Okay? Para hindi naman siya ma-hurt. Okay? Kasi all we need to do naman mga mentors is maparealize sa kanila yan. Na sobrang dami naman talaga. Dito sa I Am Worldwide po, sobrang dami na hindi naman tuloy niya ang sales, pero right now, 'di ba? Nagpa-prosper sila sa I Am World. Even si mentor me, psychology graduate naman yon. Pero nasa I Am Worldwide, kumita ng more than 200 million, di ba? Mentor Pitch, di ba? Ano ba siya? Graphic artist, hindi niya rin linya. Even si Mentor Ikay, di ba? Nurse by profession, pero right now, kumita na ng more than 32 million. Okay, so yun yung kagandahan po sa business natin. And ito mga mens na, ito na yung pangatlo. Ayan, minsan, mayroon tayong ma-encounter sa mga client natin na sasabihin nila, after the presentation, ask ko muna si mama or asawa ko. Okay, so, ayun. Ano naman ang pwede nating maisagot sa kanila? So, pwede mong sabihin, okay naman yan sis, okay, naiintindihan kita, kaso hindi naman nila napakinggan ang presentation. Okay? Para kasing ganito siya. Example sis, nanood ka ng sine. Then, pag uwi mo, tinanong mo si mama mo or si papa mo, if maganda ba yung palabas, kaso hindi naman nila napanood. 'Di ba? So, ganun din sa presentation natin. 'Di ba? Example, may partner ka, tapos ikaw yung napresentan. So, pag sasabihin mo sa kanya, hindi niya talaga maiintindihan kasi hindi niya nakita kung ano yung nakita mo. Okay, kung ano yung na-present sa'yo. So, sabi nga dito, it is best if sino yung nakaintindi, siya ang magde-decide. 'Di ba? Kasi di naman nila napakinggan yung nakita mo. Okay? So, yun siya mga mentors na if ever na
may nakausap tayong mga ganito. And then pwede mong ganitohin, di ba? Pwede mo rin itanong sa kanya, ito sis, paano? Di ba nagandahan ka sa business? Paano if ayaw nila? Tutuloy ka pa rin ba? Di ba? So, pwede mong malaman dun eh. Okay, so the best way is the best way mga mentors, no? Maganda, okay, pwede mong dalhin dito si mama or asawa mo para mapaliwanagan din natin. Kaya mga mentors, no, suggest ko din sa inyo, halimbawa may pepresentan, okay, may nagka-interest sa business, maganda, kung mag-asawa yan, silang dalawa na. Okay, kung may partner yan, maganda, dalawa na din sila. Tapos pwede mong tanungin kung sino yung nagdi-decision sa kanila. Kung malaman natin, kung sino yung mapapresentahan. Or maganda, sila parehas para maintindihan nila both. Kasi mahirap yung isa lang. Okay? Siyempre, sa mga couple talagang dinidiscuss yan eh. So maganda talaga na sila parehas. Okay? Tip, ayan na, nauna na ako. No? Pag mag-invite, ask background, ask kung sino magde-decide para masama sa presentation. Alright. And ayan, ito pa joke lang. No? Nag-jowa ka nga, di mo naman pinakalam sa parents mo eh. Di ba? Di ba? Gano'n, yung joke lang naman to. Yung parang yung pwede mong, ito nga sis, di ba, ano yan, no? Tawag dito, may kausap ka. Yan pwede mong patawa lang din naman sa kanya. Pero totoo siya, di ba? Kumbaga, honestly speaking, no, nung ako nag-join dito sa I Am World, wala talagang nakaalam. Wala akong pinagsabihan, sikreto. Bakit? Kasi alam ko na hindi nila ako maiintindihan kasi ako yung nakakita ng presentation, hindi sila. So kaya nung nag-join ako mga mentors, no, hindi talaga, wala akong pinagtanungan, wala akong sinabihan during that time, hindi ako nanghingi ng opinion nila. Kasi nga sabi ko nga, ako naman kasi yung nakakita ng negosyo. Okay? And next natin, proceed na tayo, no? Sabi nga dito, you and only you are responsible for your life and choices and decisions. So, yun nga mga mentors, at the end of the day, ikaw rin naman ang magdedesisyon ng buhay mo. Okay, hindi naman nakadepende sa ibang tao yung decision mo. Kailangan ikaw ang magdedesisyon. Ano yung gusto mong life? Kasi, diba, yung mga tao naman kasi, they will just give opinion about you. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung magtatrabaho ng life mo. Okay? And next natin, ayan, small time business. So, ito rin naririnig din natin yan, di ba, sa mga objection ng mga client natin, di ba? So, wala kasi nila yung network marketing is for people na walang magawa sa buhay. Di ba? Most of ganun, di ba? Before, di ba, nung wala pa ako sa I Am World, kapag naiisip ko yung networking, parang, ano, parang sa mga tao lang yan na kumbaga walang masyadong ginagawa sa buhay. Okay? So, pero alam niyo ba mga mentors, no? Ang network marketing is for people who love helping other people. Okay? Dito ko siya naintindihan mga mentors, no? Kasi 'di ba, meron ka ba somehow katulad ba kita na gusto mo rin na makatulong sa ibang tao in a way, pero hindi mo magagawa, why? Kasi yung line of work mo, wala ka rin. Okay? Kumbaga yung sahod mo kulang pa din. Okay? So, mga mentors na dito ako nakita yung purpose na makapag-share sa ibang tao na sa money, pero alam mo yon yung mabigyan sila ng idea, ng mga opportunity on how mabago din yung buhay nila. Okay? So, sabi nga dito, no, pwede mong sabihin, alam mo ba sis, ganyan din ako before, no, akala ko, pipitsugin lang tong network marketing para lang sa mga wala sa buhay, pero alam mo ba, dun ko na-realize, no, dito, na nung naintindihan ko, di ba, meron bang small time na kumikita ng more than 500,000 per month? Di ba? Walang ganun. Okay? So, meron bang small time na naka-Ferrari? Okay? So, totoo yan, di ba? Kumbaga sa labas, walang ganun. Even mga traditional business owner, they won't buy a Ferrari, di ba? Kung hindi naman makakatulong sa business nila. Okay? And show I Am worldwide results and testimony. So, the best thing para makita mo sa kanila, it's not a small-time business, is mapakita mo yung mga result ng I Am worldwide. Okay, na mga mentors natin. Kaya it's very important mga mentors na you attend daily training, di ba? May mga copy ka din, di ba? Sa phone mo ng mga testimonies ng mga successful mentor natin. So, ayan, for example, yan, si Mentor Pitch, di ba? Graphic artist. Pero right now, grabe no, ang tagal ng PowerPoint. 9 million pa lang si Mentor Pitch. Kasi 90 na eh. Okay?
Okay, 90 million, graphic artist by profession, pero naka-Ferrari. Right now, nagpapatayo ng 4-story house and lot. Okay? Ito, yan, di ba? Okay, yan, no? Imagine niyo kung small time business ito, di ba? Kumikita ka 326,000, di ba? Isang linggo. Okay? And ito, yan, right now, si Mentor Fish, di ba? Nasa 90 million na siya. And eto, si Mentor May. Grabe, no? Naka-psychology graduate. Right now, kumita na ng more than 200 million. Naka-Ferrari pa siya ngayon, dati. Pero right now, naka-McLaren na siya. Imagine yung kinita niya in just 9 weeks. Before pa to kasi 1 week na lang tournament. Minsan 1 day niya, no? Yung 1.2 million. Okay, so it's not really a small-time business pag naintindihan. Ayun, right now, nakagkaroon siya ng 3-story house and ito yung kanyang fully paid na McLaren. So, mga mens, no, it's really not a small-time business. It's a multi-million-dollar business talaga yung ino-offer natin. Pero maliit lang yung kapital. Okay, at marami talagang tao yung nababago yung buhay. Hindi titingnan kung ano yung natapos mo, ano yung background mo. Diba? As long as ikaw yung tao na you have the hunger, diba? Makuha yung mga pangarap mo at makatulong sa ibang tao. This opportunity is ready for you. Okay? So, ganun siya mga mens, no? And then, next natin, 5 na tayo. Ayan, so wala akong time. And so, ito, madalas nating marinig yan sa mga empleyado. Even before, diba? Ito rin naman yung naging reason ko. Kasi nagtatrabaho ako as factory worker, 12 hours yung trabaho ko, so paano ko pa siya maisisingit? Okay? So, ganun yung mindset ko din before. Kumbaga, yun ang naging isa sa mga objection ko para hindi ko magawa yung business. Okay, so pwede mong sabihin, alam mo sis, naiintindihan naman kita kasi ganyan din naman ako before, okay lang yan, pero pwede mo naman itong gawin ng part-time. Okay, no need to resign na agad. Okay, kumbaga spare time mo lang pag wala kang ginagawa. Ang gagawin mo lang yung mga spare time mo na pinapanood mo ng Netflix, pinapanood mo ng mga dramas, di ba? Yung mga AI drama, mga reels, i-convert mo lang sa business. Okay, yun lang. Kumbaga, isa-sacrifice mo muna yung mga bagay na hindi ka naman kumikita ng pera. Okay, sacrifice mo lang na aralin yung negosyo paunti-unti. Alright. So, ayan. Sabi nga dito, huwag kang mag-alala sis, hawak naman natin ang oras dito. Pwede mo itong gawin every rest day mo. And honestly, yan din yung ginawa ko before. Nung nagtatrabaho ako, yung rest day ko kasi before, usually Monday. So, pag Monday, ang usually na routine ko, maglaba, manood ng K-drama, tapos magbasa ng Wattpad, ganyan, yung routine ko pag rest day ko. Okay? Pero nung napunta ako sa business, sa I Am Worldwide, ang ginawa ko, every rest day ko na, okay, pagkatapos kong maglaba, di ba, minsan, Sunday pa lang, pagka-uwi ko ng trabaho, naglalaba na ako. And then, para Monday ko, makikipag-meet ako sa mentor ko or kaya sa Zoom, di ba? Para maturuan niya ako kung paano gawin yung negosyo. Yun ang ginagawa ko. So, may time talaga. Okay? Meron talaga tayong mga extra. Hindi lang natin alam kung saan natin nilalagay. Okay? So, for example, OFW naman siya. Okay, 2 to 3 hours per day. Ayan, no, pwede siya mag-allot. Okay, monthly income. So, may weekly income tayo. So, depende sa kanya. Kasi, kumbaga, pag ginawa mo naman yung I Am Worldwide, kumbaga, idadagdag mo lang to doon sa sahod mo eh. Okay, so kung yung may mga spare time kang hindi kumikita, siya yung ang gagawin. So, pag nasa school naman, sample student. Okay, nakita naman natin, mga mentors, no, sobrang daming mga student na rin yung natulungan ng business natin. So, sa school, no, you can do this part-time habang nag-aaral ka. Ayaw mo nun sis, ayaw mo nun be, pagka-graduate mo, may kotse ka na. Okay, ayaw mo nun be, habang nag-aaral ka, hindi ka humingi kay mama mo ng pangbaon. Diba? Pang-tuition, pwedeng ikaw na yung mag-provide. Yung mga ganung bagay. Kumbaga, maparealize lang natin sa kanila. And then, pwedeng ganito, ayan, totoo to, di ba? Kumbaga, wala namang busy, it's a matter of priority. Okay, so, ano ba yung priority natin? Ano ba yung ginagawa natin? Di ba? Pag may mga oras tayo, di ba? Kumbaga, hindi siya nag-generate ng income, so convert lang natin. And, yan. So, pwede mo sabihin, alam mo ba sis, kaya nga tinawag siya na extra income kasi kailangan lang ng extra time. Okay, so, ganun siya mga mentors na I hope na you are learning mga mens. Ayan.
So, nakakasunod na? Nakakasunod naman mga mentors, no? Okay? So, next natin, ayan. Okay. So, ito mga mentors yung example ng mga OFW natin na nagtulungan during this business part-time. So, imagine, no? Within 3 months, no, from Japan, kumita siya 289,000. Ayan, meron din na ano, from Canada, 243,000 in 7 months. Not bad. Kasi imagine, may sahod sila sa abroad, 'di ba? Masarap sa feeling na meron pa silang extra. Kumbaga, itong mga kinikita nila sa kayang worldwide, pwedeng savings na lang nila. Okay? So, yun yung kagandahan kasi hindi naman sila nagbabawas. Nagdadagdag sila ng pinagkakakitaan. So, kung ikaw right now, working ka, ganun lang din naman yung gagawin mo. Magdadagdag ka lang naman. Hindi naman mawawala yung work mo. Okay? Idadagdag mo lang yung I am worldwide. Ayan. So, ganun siya, no? Ayan, sabi nga dito, it's not enough to be busy. The question is, what are we busy about? Okay, so totoo yan. So, saan ba tayo busy? Lalo na right now, di ba? Sobrang daming distraction, di ba? Kapag nag-Facebook ka, minsan hindi mo alam, lumipas na yung oras, di ba? Kung saan-saan ka na napunta. Okay? And next natin mga mess, ito na. Yung pang-anim, ito madalas din. Okay, na naririnig natin na, sis, ipon muna ako. Ayan. So, paano mo naman sila sasagutin kapag sinabihan ka ng client mo na maganda sa sis, kaso ipon muna ako. Okay, so pwede natin sabihin yung ganito, okay sis, naiintindihan kita kasi ganyan din ako before, no? Pero ang question kasi sis is ganito, 'di ba? Ilang taon na tayo? Okay, 'di ba may naipon ka na ba sa pagtatrabaho mo for how many years? Maliit or malagkit? Maliit or wala? 'Di ba? So dagdagan mo pa ng 20 years, may maiipon ka kaya? 'Di ba parang ako tanungin mo, totoo, 12 years ako nagtrabaho pero wala talaga akong maiipon. 'Di ba? So yung parang pag-iipon, hindi naman talaga siya nangyayari. Especially, 'di ba, lalo na kung breadwinner ka, 'di ba? Lalo na kung ikaw yung provider, 'di ba? Ang hirap mag-ipon. Okay? So, kumbaga, sa 12 years, ba, ilang taong ka na nagtatrabaho? Ba, 10 years na, 15 years na, magkano na ba yung naipon mo? 'Di ba? So, kung pag-iipunan pa natin, 'di ba, 20 years from now, baka wala pa rin tayong maipon. So, sabi nga dito, no, kung pareho lang ang gagawin natin, tingin mo, may maiipon ka, kailangan nating wag pag-ipunan, kundi gawa ng paraan. Okay, so totoo yun, mga pwede mong sabihin sa kanya na, alam mo sis, kung pag-iipunan mo, matatagalan talaga siya. Kasi nga, imagine mo sis, ilang taon na tayo nagtrabaho, ilang taon ka na nagtrabaho, pero wala kang naipon. Pero kung ito, gagawin mo ng paraan, 'di ba? Na magagawan mo ng paraan, 'di ba? Doon ka mas makakapag-ipon, 'di ba? Okay? And ito pa. So pwede mo ring sabihin na habang tumatanda kasi tayo sis, mas lumalaki din yung expenses. Kaya totoo naman, kaya nahihirapan ka din mag-ipon kasi pag kumbaga yung mga bilihin tumataas 'di ba? Pero tumataas din yung mga bilihin, mga expenses. Kaya mostly talaga, karamihan, wala naman talagang naiipon. Okay, kasi minsan kulang pa rin talaga yung sinasahod para sa mga pangangailangan. Okay? And sabi nga dito, no, yung Chinese nag-start ng business sa loan or utang, good debt. Okay, so pwede mong sabihin sa kanya, 'di ba? Yung karamihan nga, 'di ba? Yung iba naman nag-i-start ng loan, 'di ba, para sa business, pero hindi siya masama. Why? Kasi mag-generate yung later on ng income. Hindi naman siya pinangbili ng gadget, pinangbili kung ano-ano, 'di ba? Minsan tayo nga, 'di ba? Kumbaga yung ginagawa natin minsan sa labas, 'di ba? Tayo nangungutang din tayo ng pang ano, minsan pang birthday, 'di ba? Pang fiesta, 'di ba? Ginagawan talaga natin 'yan ng paraan minsan. Okay? Pero wala namang balik sa atin. Diba? Pero right now, 'di ba, kung gagawin mo para sa business, tandaan natin na may babalik siya kasi mag-generate yung later on ng income. Okay? And next natin, ayan, sabi nga dito ni Albert Einstein, doing the same thing over and over again and expecting different result, di ba, insanity, no? Insanity daw yung doing the same thing over and over again expecting different results. Di ba? Totoo yun, di ba? Parang kamaliwan na or kahibangan na, yung gusto mong mabago yung buhay mo, pero wala ka, hindi mo binabago.
yung pa rin at yung pa rin yung ginagawa mo. Okay, parang ako, let me give you an example. Parang ako, yung nagpa-factory worker ako, gusto ko na mabago yung buhay ko. Okay? Pero, ang trabaho ko sa factory. Okay, ang sahod ko 300 plus lang. So, kumbaga, parang kaibangan akong maghahangad pa ako ng malaki. Kaya hindi na ako nangarap ng malaki eh. 'Di ba nung nagpa-factory ako? Kasi nga, alam kong hindi siyang mangyayari kapag nakandun lang ako sa pagiging factory worker. Okay? So, ganun siya mga mentors, no? Ayan. Alright, and next natin, eto na. Anong number na ba ito? Number 7. Ayan, ito rin minsan may mga may-encounter din tayo na, well, ang corny naman yan. So, corny naman yung networking, yung corny. So, pwede mong sabihin sa kanya, alam mo, sis, naiintindihan kita, or brother, naiintindihan. Kasi ganyan din naman ako before. Alam mo, friend, ganyan din talaga ako before. Ako din dati nakakornehan ako. Nakakornehan ako, power, amazing morning, 1,000,000, etc. Di ba? Parang ang weird. Di ba? So, mga ganun mga mens. And kaso, more than superficial, inintindi ko, ano ba talaga yung business? Okay, dun ko nalaman na life-changing business pala ito. Okay, so parang ano no, share ko lang din no, si Ate Lu, kung andito si Mentor Lu, parang kanina nag-usap kami, sabi niya, oo nga, no, parang hindi naintindihan. Kasi dati parang feeling ko nakakornihan din sila at sila mentor, di ba? Sila Mentor Lu. Diba yung latest natin na leader. Na kasi nasa second floor lang sila, nakikita nila yung office natin, yung mga ginagawa natin, yung mga sports car. So parang cornyhan lang din siguro si ate. Pero nung nakita niya yung business, doon niya nakita na life-changing opportunity din. Okay? And sabi ka dito, no, maraming buhay na ang nabago ng negosyong ito. May mga dating commuter, ngayon nakakotse na. Dating nangungupahan, may sarili ng bahay. Dating baon sa utang, ngayon milyonaryo na. Okay? And ano pa? Pwede mong sabihin, sis, di ba, corny ba na kumita ng malaki? Kasi naisip ko, parang mas corny yata yung ang lakas ng dating, pero wala naman tayong daton. Yeah? So, mga ganun ano. Pero mga mens, again, when you say it, okay, apply the feel felt verb, 2 step forward, 1 step backward. Alright? Para hindi tayo maka-hurt. Okay? And then, okay, parang ganito, okay lang naman siguro magpaka-corny if payaman naman tayo. Okay, parang ganito, di ba? Example, si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao parang ang corny-corny tingnan ng mga tao, yung iba, pero mayaman. Di ba? So, ganun siya mga mens, no? And next natin, eto na. Tapos na tayo sa plan PLAS. Tapos na tayo, pero bonuses pa tayo mga mens. Alright? So, yung bonuses natin, eto pa. Ayan. So, may encounter din kasi tayo na may encounter din tayo mga mentors na magtatanong sa'yo, magkano na bang kinita mo dyan? Ayan. So, paano mo siya sasagutin? What if bago ka lang? Okay, what if, ayan. So, pwede mong tanongin siya ng ganito. Sis, magkano na ba ang gusto mong marinig para maging interesado ka? Okay, so pwede mo siyang tanongin. So, prospect, 50,000. Yan, sabi ng invite mo, no? Gusto ko, kumita ka na ba dyan ng 50,000? So, if kumita ka na, okay, kung ikaw to, kung kumita ka na, sabihin mo lang, great, yan na ang kinita ko sa business. Or kinikita, ayan. Gusto mo ba ituro ko sa'yo kung paano ko ginawa? Okay, so, kung kumita ka na, yan. What if naman hindi ka pa kumita kasi bago pa nga lang bago pa nga lang po ako mens, di ba? So pwede mong sabihin, well, basically, sis, kakasimula ko pa lang talaga sa business na to. Kaya hindi ko pa na-reach ang income na yan. But let me tell you about my mentor. Yan. So kaya importante, di ba, yung mga mentor, magagamit natin talaga sila. Alam mo ba, si Mentor Ikay, for example, kumita na siya ng 50,000 per week. Okay? Gusto mo ba malaman kung anong ginagawa niya para kitain yun? Okay? So, mga mens, kasi yung iba minsan kasi ganito parang pag tayo, ako din naman before kapag bakit kumita ka na ba dyan? Di ba minsan parang pag tinanong tayo doon, minsan somehow na ano tayo parang oops, o nga no, hindi pa, wala na pag hindi ka pa talaga kumita, parang na ano tawag doon? Parang nadadown ka. Pero mga mens, hindi.
Okay? Kasi nga, kumbaga, may mga mentors tayo na nagkaroon na ng resulta, magagamit natin sila. Okay? So, wag kang magpanghinaan kapag ito na ang tinanong sa'yo, lalo na pag bago ka pa lang. Okay? And sabi nga dito, no, ayan, so pag tinanong prospect, oo, 'di ba? So, mga mens, no, it's very important na talagang tayo mga mens ay umaattend ng mga mentoring, mga training. Why? Kasi doon natin malalaman yung mga story ng mga mentor natin. So you could tell a short success story of your mentor. Okay? So important siya mga mens ha, dito sa business natin. Kaya from time to time, maganda, nag-i-interview ka ng mga mentor, malaman mo paano sila nakapag-join, paano nila nagawa ng paraan, ganun. Later on, pag meron kang mga future client na makakausap, makakwento mo sila. Okay? Makakwento mo yung mga mentors natin kung paano din sila, 'di ba? Kumikita, naging successful dito sa business natin. Kaya mga mens, no, don't take for granted, 'di ba? Pag may nakita kang mentor, tapos nakita mo yan na may resulta, ayun, no, pwede kang mag-interview. Pag nakita mo sa office, 'di ba? And next natin is ito. Ayan, so ito na. Ito, mas pag tinatanong talaga ako nito before, talagang nag-stop na yung ano ko, yung isip ko, 'di ba? Hindi ko na alam kung ba ito sasagutin. Okay, pag sinabi sa iyo na networking ba yan? Ayan. So, ito, in-apply ko lang din to, no? Itong ano na to, in-apply ko lang din tong mga question na to. Kasi before, pag nagpa-prospect ako, may mga nagtatanong talaga sa akin. Di ba, nagpo-posting ako, ganyan. So, nagtatanong, networking ba yan? So, sabi dito, no, pwede mong tanugin. It's either hindi or yes, no? Yung sagot mo. Okay, don't need to lie naman, mga mens, no? So, tanungin mo, naghahanap ka ba ng networking? Pag tinanong niya, networking ba yan? Tanong mo agad siya. You, naghahanap ka ba ng networking? Pag sinabi ni prospect na hindi or yes, ano ang sagot mo? Good, magugustuhan mo ito. Okay? Yan yung sagot mga mens, no? Tapos, pwede kang magtanong. Ito, tinanong ko din dati. May nagtanong sa akin yan. Networking ba yan, Miss? Sabi ko, tinanong ko, bakit po, naghahanap po ba kayo ng networking? Sabi niya, hindi naman. Tapos, tinanong ko na ulit na may, ito, alamin mo bakit siya negative. So, pwede, tinanong ko, may experience na po ba kayo sa networking? Yun, nagtatanong ako ng ganon. Kasi hindi ko alam kung bakit, kung negative ba siya or positive siya networking. So, two reason kasi kung bakit negative sila sa networking is hearsays, narinig lang nila or nag-join sila, hindi sila kumita. Okay? Mga ganon. So, kailangan malaman mo yung reason. Okay? Kasi, tawag dito, pwede mong explain na iba ito sa mga narinig or na-experience na niya before. Ganon siya mga mens. Parang sila, may sila mentor Mars din, di ba? Ang dami na ring networking na nasalihan nila mens, di ba? So may a little negative na rin talaga sila mens dito sa business natin. Pero nung nakita nila yung I am worldwide, di ba? Iba. Okay? Kaya nga sila nag-join. Okay? So ganun lang siya mga mentors, no? Minsan kasi, totoo yan, kasi marami naman, kumbaga, nasira na nung iba ng mga tao yung about sa networking. Pero ang importante kasi ikaw, dapat confident ka din na iba talaga yung I am worldwide compare sa ibang company. Okay? So, magiging confident ka doon. Alright? And next natin mga mens, ito na, yung number 10, ito, yan, yung pyramiding ba yan? Di ba, yung nagtatanong din yan eh. So, pwede mong tanongin si client kapag magtanong sa'yo, magtanong sa'yo, pyramiding ba yan? Sabihin mo, ikaw, pwede mo, sis, anong ibig mong sabihin? Yung illegal? Okay? Prospect, oo. Di ba? Yung tipong mangangako ng dodoble ang pera mo, mag-e-invest ka lang kahit wala kang gagawin? Sagot niya, oo. Yung mag-invest ka pero wala kang makukuhang kapalit na produkto, basta kikita lang ang pera mo? Ha? Sabi niya, oo. Yun ang sagot niya. So, tanong mo, ikaw, di ba, tanong mo sa kanya, ganun ba ang hinahanap mo, sis, bro? Di ba? Pag sinabi niyang hindi, okay, so good news, okay, kabaligtaran ito nun. Yan. So, totoo naman mga mens, yung pyramiding is this a structure. Kahit saan, kahit sa trabaho natin, di ba, may presidente, vice president, manager, mga, kumbaga sanga-sanga na siya. Okay? So, ganun lang din sa business na may mga naunang mga mentor.
Pero hindi ibig sabihin na sila lang yung kumikita. Okay, mas sa work pa nga yun eh. Kasi kung sino yung nasa taas, mas malaki yung kita. 'Di ba? Dito sa business natin, hindi eh. Kasi kung sino yung, wala siya sa nauna, wala siya sa nauli. Kasi kung sino yung pinakamasipag, yun may pinakamalaking kikitain. Like, sa trabaho natin, di ba, may presidente, may vice president, manager, general manager, kung ano man, di ba? Yung employee, for example, ako, empleyado lang ako doon, hindi ko matalagpasan yung kita ng presidente. Di ba? Hindi mangyayari yon. Pero you know what, ang good news natin dito sa business natin, yung dito sa business natin, kahit yung totoong nag-invite sa iyo dito, kaya mong lagpasan yung kinikita niya. Okay, depende sa effort na ibibigay mo. Okay, ganun siya mga mens. Alright? Next natin. Ayan, tapos na pala tayo. So, tapos na rin pala tayo. Sabi nga dito, tip, how to reduce resistance to close a deal. Okay, no? The way is to block the objection before prospect voice them out. So, paano siya? Along the presentation, maganda. Okay? Kaya nga mga mens, no, we really need to master the presentation. Okay? Kailangan, kapag nagpe-present tayo ng negosyo, yung mga possible, di ba, yung plastic na yon, maganda, nasasagot mo na siya along the presentation. Okay? Ganun siya mga mens, para sa huli, 'di ba? Para sa huli, kunti na lang yung tatanungin nila about the packages na lang, paano na lang mag-join, ganun siya. So there's a way kung paano ma-block yung mga objection na yan. So paano? Through presentation, paano mo siya gagawin? Makinig ka ng presentation paulit-ulit, paano pine-present ng mga mentors yung business natin. Okay? And sabi nga dito, no, don't get mad when you get rejected by somebody. They have done you a favor by not wasting your time and playing with you. Okay, sa mga mens, huwag sasama yung loob natin kapag na-reject natin. Na-reject tayo. Why? Kasi hindi naman sasayang yung oras mo. 'Di ba? Hindi naman sasayang yung oras mo sa kanya. Kasi nga, na-reject ka naman na niya eh. So, kumbaga, hindi ka na niya para mag-effort pa ulit. Ayan. So, kumbaga at the end of the day, mga mentors, we just share our business and then sabi ko nga, mayroong perfect timing ang bawat isa. Minsan, hindi pa nila talaga kailangan yung ino-offer natin. Okay, ganun siya. Kaya minsan nare-reject tayo. Kumbaga ayaw pa nilang kunin yung offer natin kasi nga hindi pa nila kailangan. Pero the thing is, darating yung time, in the future, mali mo, kailanganin din nila. Kaya huwag tayong magagalit sa kanila. Huwag mo siya nang ibablock pag nireject ka, pag nag-no sa'yo. Diba? Kaya mo lang. Kasi mali mo, darating yung time, maaalala ka nila later on. Diba? Ikaw, babalikan ka ulit nila. Okay? Kasi hindi mo sila inaway. Okay?